Sana may nagsabi sa akin bago ako nabuntis. Hindi para takutin ako, kundi para ihanda ako emotionally, mentally, at pati sa mga simpleng bagay na hindi ko inakalang magiging malaking bagay pala. So kung ikaw ay nagbabalak, nagdadalawang isip o curious pa lang, ito ang mga bagay na sana alam ko bago ako naging nanay. Simulan na natin. Ang number 1 is hindi lang katawan ang magbabago, buong pagkatao mo. Akala ko pag buntis ka, pisikal lang ang laban. Pero hindi. May mga araw na iiyak ka, kahit di mo alam kung bakit. May mga oras na parang hindi mo nakilala ang sarili mo. At normal pala yun. Sana may nagsabi na okay lang malito, okay lang matakot. Number 2, pagod ka na pero wala kang choice kundi gumising. Akala ko kapag may baby ka, mapapagod ka lang sa gabi eh. Pero ang totoo, mapapagod ka buong araw, buong pagkatao mo. And kahit pagod ka na, wala kang option kundi tumayo, mag-alaga at ngumiti. Hindi dahil kaya mo, kundi dahil mahal mo. Number 3, hindi mo kailangan ng bonggang gamit. Kailangan mo ng suporta. Sa totoo lang, hindi mo kailangan ng 10 set ng onesies o mamahaling cream. Ang kailangan mo, tulong. Yung may makikinig sa'yo. Yung may mag-aabot ng tubig habang nagpapadede ka. Sana may nagsabi na okay lang humingi ng tulong. Hindi ibig sabihin nun mahina ka. Ibig sabihin lang, tao ka. Number 4, mahalaga ang mental health ng nanay. Akala ko postpartum depression ay para lang sa mahina. Pero kahit pinakamalakas na babae tinatamaan din. Kaya sana may nagsabi sa akin na okay lang kahit hindi maging okay. Na normal ang ma-overwhelm. Na may karapatan din ang nanay na magpahinga at maghanap ng sarili niya. At ang pinakahuli natin ay walang perpektong nanay, pero ikaw ang perfect para sa anak mo. Hindi ko alam noon na magkakamali ako, pero kahit ilang beses akong nagkamali o magkamali, sa mata ng anak ko, ako pa rin ang mundo niya. Kaya sana may nagsabi na hindi ko kailangan maging perpekto, kailangan ko lang maging totoo. Okay mga mami, kung may natutunan ka dito o nakarelate ka kahit kaunti, i-share mo to, baka may isa pang nanay o magiging nanay na kailangang marinig to. At kung gusto mo pa ng mga ganitong kwentuhan, subscribe ka lang. Kasi dito, kwento ng nanay, puso ng nanay ang bida.